So ayan, here we go with the next sets of questions to be tackle in your midterm exam. So let's analyze the following question. So ang topic po ngayon ay tungkol sa sa pagsulat ng chemical formula, naming at pag-predict ng reaction at saka ah, tungkol sa mole. So let's go to the question number one, guys. For the question number one, ang question po natin, what is the correct formula for aluminum sulfite? Okay, so very careful po sa suffix, guys. When we say sulfite, ibig sabihin po, ang atin pong hinahanap dito is yung SO3, hindi SO4. Sa inyong periodic table sa baba, yung SO4, that is end with the suffix 8. Kapag naman SO3, that's end with the suffix "ite". Then when you are asked about the formula, you always remember yung ating mga ginagawa kapag magsulat tayo ng formula. You note the charge of the element and as well as the use of crisscross method. So, hanapin niyo sa periodic table ang atin pong aluminum. So, ang aluminum, kapag tiningnan natin sa periodic table, meron siyang charge na positive 3. Then yung SO3 as a polyatomic ions, dun yun makikita sa baba ng periodic table nyo. So ang charge niya ay negative 2. So SO3 is negative 2. So when you crisscross this charge, so ito magiging subscript ni aluminum, then yung 3 magiging subscript ni sulfate. So magiging ano po siya, Al2. Tapos ang polyatomic ions, kapag nagkameron ng subscript na more than 1, ay nilalagyan po ng parenthesis. So SO3, tapos lalagay nyo dun yung 3. So this is the correct formula for this question. So ang key po dito, dapat po ay master nyo na po yung crisscross method para magsulat ng formula ng mga compound. So we have Al2SO3, 3. So for the options, the correct answer is letter C. Al2SO3, 3. Okay, that's it. So I hope na kuha niyo po kung paano po ginagawa na yung Crisscross method. Given that meron po tayong polyatomic ions. Ang polyatomic ions po, ang charge lang po nila ay isa kahit merong two or more elements sa kanila. Next po, which of the following compounds violates the octet rule? Okay. So, atin pong ito-drawing yung kanilang mga Lewis structure. For the SF6, mabilis ang drawing na po tayo. SF6. So, meron daw po tayong anim na fluorine. Yan. Okay. Then, we draw a line. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Medyo ano lang yung aking pagkakadistribute, guys. Then, we have 6. So kung mapapansin nyo, guys, ang atin pong fluorine, nasunod siya sa octet rule. Kasi pag binilang nyo yung electrons around the fluorine, meron tayong 8. Octet po siya. Pero pagdating po sa sulfur, so 2, 4, 6, 8, 10, 12. So it violates the octet rule. So ang technique lang po, pag tinanong kayo dito, violates the octet rule, hanapin nyo lang sa pamimilian kung alin yung mga expanded octet at saka kasama sa expanded octet at saka yung yung incomplete octet. Kapag po ang nasa pamimilian, may nakita kayong boron, guys, boron boron. Yan po ang ating pipiliin. Pag may nakita rin po tayong sulfur or phosphorus, ito naman po mga expanded octet yan. So yan po yung ating agad-ispatan. So in this question po, letter A is the correct answer. Kasi kahit bilangan po natin, lampas po ng 8 kasi itong sulfur dito. So when we talk about this element, oxygen, nitrogen, and carbon, they are not included to the expanded octet or incomplete octet. So ang kasama po natin, yung boron, sometimes po meron din po tayong aluminum. Okay, so mga group 3 element po to, guys, and then all as well as sulfur and phosphorus. Sila po ang nagba-violates ng octet rule. So next po, which of the following is the correct stock name for the compound? So note po natin na
i-note nyo, ang tinatanong po dito guys ay stock name. When you say stock name, English name po siya ng ating metal. And let's dive into the charge of uh, iron here para makuha natin kung ano yung Roman numeral niya, kung 2 or 3. So, pag po mag-aano tayo ng criss-cross, kunyari, alamin natin kung anong charge dito ng iron. Tandaan nyo, kapag may transition metal kayo, nag-iiba-iba yung charge niyan. Ang hindi po nag-iiba, yung kapartner niya. Ang oxygen po, group number 6. And according to our rule, ang mga group number 6 ay negative 2 ang charge. Negative 2 guys ha. Kasi kung 6 ang valence electron niya, meron po siyang i-gain pa na 2 electrons. Kaya nagkakameron siyang negative 2 na charge. Kasi gain of electrons involves reduction. Magiging negative ang charge sila. So, negative 2 po ha, group number 6, oxygen. Then, since negative 2 to, and wala tayong nakikita na charge nitong compound sa taas, dapat po mag-i-equal sa 0 yung total charge dito sa taas. So, para mag-equal siya sa 0, we need to neutralize negative 2. In order to neutralize negative 2, we have to add positive 2. So, here, positive 2 po yung ating iron dito. Positive 2. So, hanapin po natin kung alin yung stock name na merong Roman numeral 2. So, that is letter B, iron 2 oxide. So, baka po mabiktima kayo nitong letter D, ferrous oxide. Kasi, ang lowest charge, tapos us ang ginagamit. Ang tinatanong po guys, pakibasa po ulit, stock name. Be careful na lang po sa pagsagot guys para hindi po sayang ang 1 point. Next, what is the correct name for NH42SO3? Okay. Ito pong mga pangalan nitong polyatomic ions, kukopyahin nyo na lang po sa periodic table. Then kahit po may nakikita tayong subscript diyan, they have fixed charge po, hindi po sila katulad ng transition metals na may 2 or more charge. So that's why hindi na ini-indicate yung Roman numeral at wala rin naman po sa pamimilian ng ganon. So hanapin lang po natin yung ammonium. Tsaka sulfite. By the way, this is sulfite, guys. SO3 is sulfite and SO4 is sulfate. So here, sulfite po. Hanapin po natin yung may sulfite. So in the option, ang option B po, sulfite po yung kanyang ammonium sulfite. So this is the correct answer. Basta po pagka polyatomic ions nakikita nyo naman sa periodic table yung kanyang pinakapangalan. For the next option po, ito po ay question. Ito po ay yung ating about sa complex ions. Given po yung table dito guys, pwede nyo pong i-print para may tinginan kayo ng mga pangalan ng ating mga ligands kapag po ganito yung question sa ating exam. Pwede nyo po itong i-print. Tinginan po ng ligand name. So ang order po ng pagpapangalan, mauuna po muna ang ligand name. Tapos, last po yung ating metal sa inside the complex. This is the complex, guys. Yung may bracket. This is our complex. This is positive complex. Then, ang counter ions natin ay negative. Ang counter ions natin nasa labas ng complex, guys, itong Cl. So, para ma-find out po natin kung ano yung charge ng ating cobalt here, since nasa positive naman cobalt natin, normal name po siya, tama po. Hindi natin alam kung siya ay 3 or 2. By the way nga pala guys, ang unang sinusulat ay pangalan ng ating ligand. Ang ating po ligand here is amine na double M. So hexaamine, tama po parehas. Pero hindi natin alam kung anong cobalt siya, 2 or 3. So here, ang ating pong NH3, pag tinignan po sa ligand, kasama po siya sa neutral. Ibig sabihin, ang kanyang charge ay 0. Then, ano po kaya ang charge ito? Kailangan po kasi ito, maka-counteract nito yung negative charge sa labas. Kasi ang negative charge sa labas ay 2 times negative 1. So, ang total charge po ng nasa labas ay negative 2. Dapat ang total nitong nasa loob ay positive 2. Kung ito po ay 0, ano po dapat ito para ma-neutralize niya yung negative 2? That is positive 2. So, positive 2 plus negative 2 nung ating chlorine is equal to 0 kasi wala po tayo nakikita charge ng ating compound dito. So, bali po positive 2 po yung ating cobalt.
Okay? So here po, cobalt 2 po yung tamang sagot. That is hexaamine cobalt 2 chloride. Disregard nyo na agad itong C at D kasi nga po, hindi po pwedeng mauna yung ating metal name sa pangalan ng mga complex compound, guys, ha? So, next question po tayo. Yan. Pinag-isa ko na po dito sa video yung hanggang pag-predict ng ating chemical formula, chemical product ng chemical reaction. Wala guys, zoom in lang natin ng konti. Yan. Okay. Medyo dito pa natin. Yan, okay. So the question is, potassium chlorate is decomposed to generate oxygen for patient. Okay. Now, review nyo lang po ulit yung rule ng ating decomposition, guys. When we decompose a chlorate or is ang magiging product po niya ay metal chloride plus an oxygen. So hanapin lang po natin sa pamimilian kung alin dyan yung may tamang metal chloride plus oxygen. So for the letter A po, this is not metal chloride. Chloride. This is chlorate po, perchlorate. Kaya mali po yung letter A, guys. That's the wrong answer. Okay, letter B po. This is potassium chloride. This is a metal chloride. Tama. Tapos yung oxygen natin, tama din. So tingnan muna natin yung ibang option. This is wrong. Bakit? Mali po kasi yung kanyang formula. Yung formula po kasi KCl lang, hindi K2Cl2. Mali din po yung charge niya kasi positive to daw ang negative to daw ang chlorine tapos positive to ang that's not right. Next, ito rin po, mali din po yan kasi metal chloride po, hindi wala po dapat oxygen. So that's wrong. So the correct answer is letter B. Ganun lang po guys ha. So, dun po sa mga rules, pwede po nating i-print yon yung mga rules ng ating ah predicting of chemical reaction, pwede po. If hindi nyo sa ulo yung mga rules, then pwede rin po nating i-print yung activity series guys para sa single replacement, tsaka yung solubility rules. Pwede po tayong tumingin doon habang nag-exam. Next po, solid sodium bicarbonate is added to neutralize acidic spills in the lab. Okay, magpipredict po ulit tayo. This is a kind of acid-base reaction. This is a base. Yung sodium bicarbonate, this is a baking soda. This is the baking soda and this is sulfuric acid. Ipapang-neutralize daw po natin doon sa sulfuric acid na natapon sa laboratory ay sodium bicarbonate. So to neutralize that, yung Na po natin, this is positive. Alin po dito sa H2SO4 ang negative, yung SO4. So sa Na po magiging combine ni SO4. This is a double replacement po na acid base. So Na, tapos yung SO4 po natin, alalahanin niyo charge. Ano nga po ang charge ito? Negative 2. Ayun po yun, negative 2. So magiging Na2 kasi this is the charge of SO4. Tapos lagay po natin yung SO4. Wala na po siya ditong subscript kasi positive 1 lang po yung ating sodium. Plus, yung bicarbonate po, yung HCO3 po, this is the negative part of this compound. Mababind naman po siya sa positive part ng kabila, yung H2. So magiging po natin, compound po natin ay H2CO3. Given that yung hydrogen po plus this one ay magke-create po tayo ng carbonic acid guys ha. Kasi when we crisscross, this is positive 1, then yung CO3 natin ay negative 2. Pag criss-cross natin, magiging H2CO3. Crisscross pa rin po guys yung susundin natin guys. So, hanapin lang po natin sa pamilya kung alin yung may Na2SO4. So, the correct answer is letter B, Na2SO4. Tapos makikita nyo, hindi na siya H2CO3 kasi po, ang atin pong type ng double replacement dito ay merong product na easily decompose.
Yung H2CO3 po, made-decompose siya into CO2 plus water. Kaya po, CO2 plus water po nandito. So the answer here is letter B. Guys, letter B po tayo, guys. Hindi po letter C kasi SO3 po to. Yung atin po ay SO4, yung ating nandito sa ah, option. I hope that's clear po guys kung bakit naging CO2 plus H2O kasi i-decompose pa natin to. Next po, medical antiseptic silver nitrate solution is sometimes applied to prevent infection in burns. When it comes into contact with the hydrogen sulfide in air or what exudates, it reacts to form. Yan na po, ipipredict po ulit natin ang product guys. This is a double replacement po. So ito po ang positive part nitong compound nito, ito ang negative part. So kung mapapansin, this is negative 1, positive 1. So yung positive nito, ano po ang negative dito sa dalawa? Yung sulfur. So si Ag kay sulfur po mga-combine. So Ag, tapos si sulfur po, negative 2 po siya, kaya magkakameron siya ng subscript na 2. Ag2S plus yung pong NO3, ang kanya pong magiging combine, yung positive sa kabila, which is the hydrogen. So, magiging 8NO3. De, wag na, kahit hindi na po natin i-balance, hanapin na lang po natin yung kaparehas nitong reactant natin. So, sa pamimilian po, makikita agad natin na Ag2S, letter A po, yun po. Tapos, HNO3. So, that's the correct answer po. Basta guys, palitan lang ng kung sino yung positive dito, ipapartner nyo sa negative dito. Ang negative po guys, nasa right side ng compound. This is negative. Yung nasa left side dito, ipapartner nyo sa nasa right side dito sa kabila. So, Ag2S. Yun po. Tapos yung nasa right side dito, ipapartner nyo sa nasa left side dito. Kasi positive to negative. Kaya naging HNO3. Bakit sir HNO3 lang, hindi H2NO3? Because of the Criss-cross method, guys, alalanin uli. Kasi ang hydrogen po natin ay positive 1. Ang NO3 po natin ay negative 1. Pag discuss po natin, HNO3. Then, follow na lang po natin yung balance chemical dito sa product. Kung ano po tayo. Yan po yung balance niyan. Para 2 hydrogen din po dito. 2 hydrogen. Okay, I hope that's clear. So, in this question, the mass of one molecule of barium hexafluorosilicate is yung mass daw po. So, yan po, Avogadro's number na naman po tayo, guys. So, ngayon po, ang atin pong unang kukumputin dyan, guys, is the molar mass. Pag one molecule, guys, tumutukoy po tayo dyan sa Avogadro's number. Nabanggit po si one molecule. Molecule, atoms, compound, yan po, Avogadro's number po yan. So, for the first step po, since mass po yung ating inaano dito, tinatarget, kunin muna natin ang molar mass ito kasi magagamit nyo talaga yan. So, the molar mass of that is, compute po natin, barium, silicon, at saka fluorine. Fluorine, guys. So, ang barium po natin, walang subscript. Silicon, wala din po. And ang fluorine po natin, may subscript na 4. So, 4. Multiply po natin sa kanilang atomic mass sa periodic table. This is 137.33. This is 28.09. And this is 19.00. Yung ating pong fluorine. So, pag minultiply po natin, we have 137.33 grams. We have 28.09 grams. Then we have 76.00 grams. Then pag inad po natin, we have 241.41 grams per mole ang ating molar mass ng ating compound. So, for the first step po, we have to write ang given po natin, one molecule. So, one molecule. Ang molecule po guys ay magkaiba sa mole. Kaya dapat dadaan muna natin sa Avogadro's number para ma-convert natin itong molecule into mole. Ang Avogadro's number po natin ay 6.02 times 10 raised to 23 molecule. So, molecule din po sa taas guys tapos 1 mole ng ating compound.
So, cancel po natin. Since mole na po yung ating compound ngayon, yung ating BaSiF6, yung ating complex ion. So, yan po. 1 mole na po niya. So, okay na po. Mole na po. I-multiply naman natin sa since ang ating pong tinatanong ay mass. So, yan po natin mapapakanapan yung molar mass. So, kung mole po itong nasa taas, so ang 1 mole ng BaSiF4, F4 pala to guys, ay ilan po? 241. 241.41 grams ang kanyang 1 mole. So, cancel po natin ang mole. Then, ang mangyayari lang po, i-divide nyo lang po yung 241 sa 6.02 times 10 raised to 23. And we're left with the mass of BaSiF4 is equal to, uh, pagka-divide po natin itong dalawa. So, the correct answer is, according to my calculator, is 4.01 times 10 raised to negative 22 grams. So, this is the final answer. So, here in the option po, kita po agad natin that is letter A. So, yan po ha. Pagka po nakita natin na molecule po guys, dadaan po yan sa Avogadro's number. So, Avogadro's number po muna tayo para maging mole. Tapos, pag mole na po siya, multiply na po natin sa molar mass. Okay? So, yun lang po ang pag-atake ng gantong type ng question. Yung may kinalaman. Is po, helpful sa inyo ulit itong mga type ng question na na-encounter natin dito sa ating set number 2. That's all for this video and God bless you all guys.